Reject ng Pangulo yung kanilang courtesy resignation. Delikado na, patay na delikado. Nagsalita na si outgoing Senador Bong Revilla. Nilabas na niya ang kanyang saloobin. Nilabas na niya ang kanyang damdamin tungkol sa kanyang pagkatao. Ay. Pero bago yan ay tuloy natin yung video. Mamaya na lang siya. Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po. Magandang umaga. Pilipinas, dito sa Pilipinas. Sa ibang panig ng ating mundo, magandang araw po sa inyo lahat na makakapanood nito. Anumang oras, anumang araw na inyo mapanood, magandang araw. Ngayon ay Biyernes dito sa Pilipinas. 5:45 na ng umaga. Napakalamig, napakaginaw dito sa amin. Sa Buanga del Sur, dito sa aming trabaho ngayon. Narito na naman ako para maghatid sa inyo ng sabi-sabi, chismis, sabi-sabi. Sabi nga ni Katon Ying, sabi-sabi lang ang naniniwala sa sabi-sabi ay dugtungan ninyo ang naniniwala sa ang taong naniniwala sa sabi-sabi walang bait sa sarili. Ganun ba kayo? Sabi-sabi lang, chismis-chismis lang. Ay hindi chismis-chismis lang, hindi yung haka-haka lang, kuro-kuro lang yung ating gagawin sa ating mga video. Salamat po ng marami at may mga nanonood kahit pa paano na patuloy na nakasuporta sa aking nagsisimulang channel ng isang vlogger na walang kwentang vlogger sa balat ng lupa. Yun nga, nabalitaan natin. Hindi ito chismis, hindi ito sabi-sabi. Napanood ko talaga na yung magkapatid na Remulla. Sino-sino yung Remulla niya? John Vic Remulla, Jesus Crispin Remulla. Yun, magkapatid yun. Kasama yun sa mga cabinet member ni President Bongbong Marcos ay reject yung kanilang tawag nito. Yun nga, ni-reject ng Pangulo yung kanilang courtesy resignation. Yung magkapatid na Remulla at si tawag nito tatlo sila Ito, panoorin nga natin. Nakalimutan ko yung isa. President Marcos, meanwhile, rejects the courtesy resignations of some cabinet secretaries, among them Interior Secretary John Vic Remulla, as well as his brother, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. The president also retained his defense secretary, Gilbert Tudor. His former Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. has been deported from Timor-Leste Thursday. Yun, tatlo sila na-reject yung kanilang resignation. Hindi tinanggap. Ibig sabihin, doon pa rin sila, mananatili pa rin sila sa kanilang pwesto bilang cabinet member, pero hindi natin alam, baka iba na yung hahawakan nila. Kasi kahapon, 2:00 ng hapon, mayroon ng chief PNP na ini-assign ng Pangulo. Mayroon ng chief PNP 2:00 ng hapon kahapon. Maaring napanood na ninyo. Hindi ko alam yung iba. Pero kasi ito ay isang sikat na general. Napakasikat na general. Siguro alam na ninyo, tumatakbo sa isip ko. Nung may napanood ako sa TikTok na isang officer ng PNPA, Philippine National Police Academy, na nag-i-inganyo siya sa mga bata, sa mga senior high school na nakagraduate na pwede silang kumuha ng exam para sa PNPA,
Doon sa TikTok, napanood ko yun. Mayroon siyang ibinigay na link. Pero nung basahin ko yung mga comment, doon ako natawa mga comment. Ang sabi ng iba, pag wala na dyan si General Torre, i-apply ko yung aking anak. Yung iba naman, pababain niyo muna si Torre, saka ako mag-a-apply sa PNP. Ba't kaya galit sila kay General Torre? Hindi natin alam. Pero siya ang inilagay na Chief PNP. Ngayon, maaaring may magsasabi, hindi yan pwede kasi dadaan yan sa Commission on Appointment. Hindi na yun. Hindi na dadaan yun yung Chief PNP. Yung presidente na mismo ang maglalagay. Maaaring yung ibang mga opisyal na hindi siya magiging Chief PNP. Kagaya noon ni Senator Bato de la Rosa, hindi na siya dumaan sa Commission on Appointment sa presidente na yon. Pero yung iba, maaari dadaan sila sa Commission on Appointment. Yung ibang opisyal, sundalo, pulis. Pero yung Chief PNP, yung pinakamataas, presidente na ang maglalagay niyan. Ganun yun. Ito, panoorin natin. Kasi may nag-komentaryo. Mayroong tawag nito, nagsalita na isang senador, isang nanalong senador. Nagsalita siya patungkol kay General Torre. Kilala ito si Senador Lacson. Dati rin siyang naging Chief PNP sa panahon ni Erap Estrada, Ping Lacson. Nung kasagsagan niya ay maraming kidnapping, holduping, karnapping sa mga bangko, kinikidnap mga bata nung panahon nila. Kaya siya naging Chief PNP noon. Ito, panoorin natin. Nung panahon na yon, ang sabi niya ay junior officer pa lang si General Torre. Matagal na, no? Ito, panoorin natin. Ano po ang inyong masasabi sa choice ng Pangulo para sa bagong PNP Chief? Hindi ko masyadong kabisado o kilala si General Torre kasi junior officer siya nung ako'y chief ng Philippine National Police. Ang narinig ko lamang sa kanya at ang aking na-observan sa kanya, he is a decisive, firm, and mission-oriented na opisyal. So he deserves to be appointed na hepe ng pambansang polisiya. Kasi kasi mayroon ng mga pinalitan na mga opisyal sa cabinet member. Inalis na ng Pangulo yung mga cabinet member na walang function, walang gamit. Tumatanggap lang ng sweldo, walang pagbabago. Kaugnay nito yung pag-interview ni Pinky Webb kay Lacson patungkol doon sa mga cabinet member na tawag nito, yung pinag-aalinlanganan ba, pinagdududahan. Pakinggan natin si Senador Lacson. So para na suma, so mas maganda na kung decisiveness lang ang pag-uusapan, mas maganda na kung tanggalin na lang o kaya pag-resign din yung mga members ng gabinete na inakala ng Pangulo na hindi nakaka-deliver sa kanilang naatakasang tungkulin. Ano po ang inyong masasabi sa choice? Ganoon na lang sana. Dapat, wag na yung courtesy, tawag nito, resignation. Hindi na kailangan pang daanin doon. Kasi, yung Pangulo mismo ang nag-appoint sa kanila. Ikaw magiging ganito. Tapos wala namang function. Hindi gumagana. Kinokontra niya yung sinasabi ng presidente. O, siya na lang mismo magsalita. Sabi niya, huwag ka na dyan. Pero sa bagay, napanood natin na yung interview ni Katon Ying noon na
Marami siyang inaalis na hindi na ipinapakita sa media, sa TV. Kaya siguro, hindi natin alam, may mga naalis na, may mga umuugong nga na balita ngayon na wala na daw si Yusek Claire Castro. Hindi natin alam kung totoo. Pero bahala na ang presidente dyan. Yung iba nga dyan yung ibang mga politiko nga na yung ibang mga tumakbo sa pagkapolitiko ay tawag nito, galit na galit. Yung iba nag-iiyak. Willie Revillame, kung sino-sinong sinisisi. Napanood niyo yung Willie Revillame? Kung sino-sinong sinisisi. Maging yung ibang mga politiko na natalo, yung iba pang mga artista, yung mga talunan, Pacquiao, kung sino-sino sinisisi nila. Ay, siguro dahil sa malaki yung gastos. Pero dito, believe ako kay outgoing Senador Ramon Bong Revilla. Kasi ito na, nilabas na niya yung kanyang saloobin tungkol sa kanyang pagkatalo. Tinanggap niyang maluwag. Hindi siya nagsasalita ng kung ano-anong ganito kasi. Walang ganon. Mababa yung loob ni outgoing Senador Bong Revilla Jr. na maluwag sa kanyang damdamin sa looban na tinanggap. Ganon talaga, sabi niya. May mananalo, may matatalo. Ito, panoorin po natin siya. Okay naman po ako. Ganun talaga, no? But I would like to congratulate lahat ng mga nanalo na mga kaibigan ko, lahat. Unang-una, Senator Bongo, Senator Bam, Senator Bato de la Rosa, Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, Senator Rodante Marcoleta, Senator-elect, Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, Senator Pia, Senator Camille, Senator Lito Lapid, and of course, Senator Amy Marcos. Ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Luzon, Visayas at Mindanao. Bagamat tayo hindi panalad, pero okay lang po yun. Ang importante po ngayon ay magkaisa para sa bayan. I-solve natin yung tunay na problema ng bayan. Sana magkaayos din, no? Ang inyong lingkod ay dito hindi pa rin tayo titigil sa pagtulong hanggat kaya natin sa mga kababayan natin. Basta tandaan nyo, mahal kayo ni Senator Bong. Kung ano man yung nangyari, tanggap po natin yan. Ang importante, masaya tayo, tama na yung tibaan, let's move forward para sa bayan, sa bansa. Nagsalita na ang bawat isa, ating pong dapat pakinggan. Ang importante, mahalin natin ang Pilipinas. Mahal kayo ni Bong Revilla. At hindi ko po malilimutan yan. Salamat sa halos 12 milyong tumoto sa akin. Malinaw yung kanyang sinabi, maluwag sa kanyang dibdib. Binati pa nga niya yung mga nanalo yung mga inisa-isa niya mula top 1 hanggang top 12, yung Magic 12. Sabi niya ay nandun pa rin siya, nagmamahal sa taong bayan kahit hindi siya nanalo. Nagpasalamat pa nga siya sa 12 million mahigit na bumoto sa kanya Tapos doon sa bandang huli ay sinabi niya, relax, mag-aalaga ng mga apo. Ganun sana, hindi yung katulad ng ibang mga talunan.
Pasti lang. Kung ano sinasabi.